March 22, 2020, matatandaang ito ang simula ng paglaganap ng sakit na COVID-19 at pagdeklara na isa na itong pandemic at naging pandaigdigang hamon pagdating sa kalusugan. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa naturang sakit, isa namang kahindik-hindik na pangyayari ang gumulat sa mga taga-Guangxi Province sa South China. Isang tawag kasi ang natanggap ng mga pulis doon tungkol sa ulat na may natagpo ang piraso ng mga laman na pinaghihinalaang mula sa isang tao. Ang naturang insidente ay mula sa isang apartment na malapit sa Yulin Hospital. Ayon sa residente ng apartment sa second floor ng gusali, bumara ang kanyang lababo kaya niya ito pinatignan sa isang tubero. Subalit laking gulat nila nang madiskubre ng tubero ang mga durog-durog na laman na may kasamang daliri ng tao. Subalit mas matindi pa pala ang madidiskubre ng mga pulis nang pasukin nila ang ikatlong palapag ng gusali kung saan nila pinaghinalaang nagmula ang naturang pagbabara. Ano nga kaya ang natagpuan ng mga pulis sa loob ng isang unit sa ikatlong palapag ng apartment? Sino ang biktima at ang may gawa ng karumal-dumal na pagpaslang na ito? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Sa isang apartment building sa Yulin City, Guangxi Province, South China, noong March 22, 2020. Nagtaka ang isang tenant sa unit na nasa ikalawang palapag ng gusali kung bakit bigla na lamang nagbara ang kanyang lababo. Nang ipacheck niya ito sa tubero, nagulat sila nang sa hindi inaasahan ay nadiskubre nila ang isang kahindik-hindik na eksenang hindi nila kayang kalimutan. Mabilis siyang tumawag ng pulis nang masiguro nilang hindi pangkaraniwang pira-pirasong karne ang kanilang nadiskubreng nakabara sa kanyang lababo, kundi ito'y mula sa isang tao. Mas tumibay pa ang kanilang hinala nang makita rin nila na may kasama itong daliri. Mabilis na nag-imbisiga ang mga pulis kung saan nagmula ang pagbabara at ito'y kanilang natuntun sa ikatlong palapag ng gusali sa unit na katapat ng nagrereklamong residente. Subalit nakalak ang pinto nito kaya't sapilitan nila itong sinira. Sa loob ng silid ay doon nila nadiskubre ang isang kalderong puno ng mga pinakuloang karne at mga itim na garbage bag. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman nilang ang umuupa sa naturang unit ay isang nurse na nagngangalang Li Fengpeng. Nagtatrabaho ito sa kalapit na Yulin Hospital. Si Li Feng ay mula sa isang mahirap na pamilya sa Yulin City, Guangxi Province at ipinanganak noong taong 1995. Panganay ito sa kanilang magkakapatid kaya't maaga siyang namulat sa responsibilidad lalo't bata pa lamang ito nang magkasakit ng malubha ang kanyang ina at kinailangan ng habang buhay na gamutan. Habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho, naiwan sa balikat ni Feng ang pag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid, pati na ang may sakit na ina. Bagamat mahirap ang kanyang kalagayan ay hindi niya napabayaan ang kanyang pag-aaral. Taong 2017, nang sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsisikap nang makatapos ito ng kursong nursing. Hindi nagsayang ng panahon si Feng at kaagad na nag-apply ng trabaho bilang nurse sa Yulin First People's Hospital. Hindi naman ito nabigo at agad natanggap sa naturang ospital. Dito ay dumaan siya sa matinding training sa loob ng 3 buwan, kung saan kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng departamento ng ospital upang mas maging karapat-dapat siyang maging regular na empleyado. Habang nasa training ay tumatanggap siya ng buwanang sahod na 2,900 RMB o may katumbas na 24,000 pesos. Sakaling maging regular na siya sa ospital ay maaari siyang tumanggap ng buwanang sahod na hindi bababa sa 7,900 RMB
o may katumbas na 64,000 pesos. Pagkatapos ng kanyang training, nagdesisyon na siyang mangupahan malapit sa ospital na pinagtatrabahuhan sa halagang 359 RMB o 2,900 pesos. At dahil abala sa kanyang trabaho, halos hindi na ito nakakauwi sa kanyang pamilya maliban na lamang kung may mahalagang okasyon. Nagpatuloy si Feng sa abala niyang buhay hanggang noong taong 2018, ang taon kung saan magsisimula ang bangungot sa kanyang buhay. Nasa night duty noon si Feng nang alokin siya ng isang kasamahan na i-download ang isang online game sa kanyang cellphone na mainam daw pampatay ng oras at maaari pa siyang manalo ng malalaking halaga na hindi nito kikitain sa pagtatrabaho. Dahil na-curious si Feng, agad niyang i-download ang naturang online game. Wala siyang kamalay-malay na ito pala ang magdadala sa kanya sa madilim na kapalaran at magiging simula ng kanyang pagbagsak. Magmula kasi ng laruin niya ito ay hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Pati ang kanyang sweldo ay walang natitira dahil sa pagkalulong nito sa sugal. Nagsimula na din siyang mangutang sa kanyang mga kasamahan para ipangsugal online. Hindi doon natapos ang pangungutang ni Feng upang tustusan ang kanyang bisyo. Natuto na din siyang mangutang sa mga online app na nagpapautang ng may malaking interest. Sa loob lamang ng ilang buwan ay 4 na online loan app ang nautangan ni Feng. Minsan ay nag-alok ng pautang sa mga empleyado ng Yulin Hospital ang Bank of China sa halagang 300,000 RMB o may katumbas na 2.4 million pesos. Subalit kailangang may recommendation ito mula sa kanilang mga kasamahan. Dahil dito ay nakiusap si Feng sa ilang mga kasamahan na irekomenda siya ng mga ito para ma-approve siya sa nasabing loan. Tumanggi ang ilan dahil kabisado na nila si Feng pagdating sa pangungutang. Ngunit may ilang mga kasamahan si Feng na maawain, kaya pinagbigyan nila ang hiling nito. Dahil dito ay lalo pang nalulong si Feng sa pagsusugal online. Hindi na niya mapigilan ang kanyang adiksyon. Sa katunayan ayon mismo kay Feng, gumagastos siya ng daang-daang libo kada araw. Nananalo man paminsan-minsan ay hindi hamak na mas malaki pa rin ang kanyang nagagastos para dito. Dahil sa dami ng kailangan niyang bayaran, napilitan na si Feng na utangan ng kanyang among doktor na si Dr. Lu Won, ang direktor ng orthopedic department ng Yulin Hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Nagpadala siya ng mensahe sa doktor sa pamamagitan ng WeChat at ito'y sumagot naman. Ayon sa doktor, payag siyang pahiramin si Feng ng 31,000 RMB o 250,000 pesos. Subalit ito'y kung susunod si Feng sa kanyang mga kondisyon. Walang nagawa si Feng kundi ang sumunod sa kondisyon ng doktor na magkita sila sa isang hotel para doon niya ibigay ang perang kanyang hinihiram. Laking gulat naman ni Feng nang datna ng among doktor na nakahiga sa kama ng hotel na walang saplot. Aalis na sana si Feng subalit mabilis siyang napigilan ng doktor at tinakot siya nitong hindi niya makukuha ang pera kung hindi ito susunod sa kanyang nais. Walang nagawa si Feng sa pagkakataong iyon kaya pikit mata niyang sinunod ang gusto ng doktor. Kinabukasan ay tinupad naman ng doktor ang kanilang kasunduan. Pinadalhan siya nito ng pera sa halagang 37,000 RMB o may katumbas na 300,000 pesos. Nasundan pa ng nasundan ang pagkikita ni Feng at ni Dr. Lu hanggang sa magsara na nga ang hotel na kanilang pinupuntahan dulot ng pandemya. Kaya napilitan si Feng na sundin ang utos ng doktor na humanap ng malapit na apartment sa ospital at siya na ang bahalang magbayad ng renta. Sumunod naman si Feng kahit labag sa kanyang kalooban. Pinagbawalan na rin siya ni Dr. Lu na makipagrelasyon sa iba para masolo siya nito. March 20, 2020, habang naglalaro si Feng ng online game ay pinuntahan siya ni Dr. Lu na noon ay lasing na lasing. Pinilit siya nitong makipagtalik subalit tumanggi si Feng. Ikinagalit ito ng doktor kaya't pinagbantaan siya nito at pinagsalitaan ng masasakit.
Dahil sa takot ay walang nagawa si Feng kundi ang sumunod. Pagkatapos ay agad itong nakatulog habang si Feng ay napaupo na lamang sa isang tabi na tila suklam na suklam sa kanyang sarili. Sa mga oras na iyon ay nagsisimula na siyang mag-isip ng masama, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search sa Baidu, isang search engine sa China katumbas ng Google. Ano ang dapat gawin sa taong kinasusuklaman mo? Ang kanyang tanong sa Baidu. Isa sa mga lumabas na sagot ay, iligpit ang taong kinamumuhian mo. Dahil sa labis na galit ni Feng, kumuha siya ng 1.5 metro ng lubid, saka ipinulupot niya ito sa leeg ng doktor. Nagising ang doktor subalit mahigpit ang pagkakahawak ni Feng sa lubid, kaya't naigupo niya ito hanggang sa malagotan ito ng hininga. Nang masiguro niyang wala na itong buhay, ay saka pa lang niya ito tinigilan. Nag-perform pa siya ng CPR sa doktor subalit hindi na ito nag-respond. Pagkuway ginamit niya ang daliri nito sa pag-unlock ng cellphone ni Dr. Lu para i-transfer ang pera nito sa kanyang account. Nakakuha siya ng humigit kumulang 86,000 RMB o 700,000 pesos mula sa account nito sa Alipay. Subalit hindi pa nagtatagal ay agad ring ibinawas ng mga online app mula sa kanyang account hanggang sa 971 RMB o may katumbas ng 7,000 pesos na lamang ang natira. Agad namang naligo si Feng at nagbihis at saka pumasok sa ospital na para bang walang nangyari. Pag-uwi nito sa apartment ay ginugol niya ang oras niya sa pagdispatcha sa katawan ni Dr. Lu. Pinaghiwa-hiwalay niya ito para madali niya itong maitapon. Ang iba ay pinino niya at sa lababo na lamang itinapon, kaya ito ang naging sanhi ng pagbabara. Ang iba naman ay pinakuluan niya para hindi mangamoy at balak sana niyang ilagay sa mga itim na garbage bag. Pagkatapos noon ay hinanap niya ang promissory note na ibinigay niya kay Dr. Lu sa loob ng sasakyan nito. Subalit hindi niya ito nakita. Gamit ang cellphone ng doktor, nag-text siya sa asawa nito at sinabing may operasyon siyang ginagawa sa labas ng bayan. Nang tumawag ang misis ni Dr. Lu ay hindi niya ito sinagot. Bagkus ay muli niya itong itinext at sinabing nasa inuman siya at maingay sa lugar kaya hindi niya nasagot ang tawag. Ito ay labis na ipinagtaka ng misis ni Dr. Lu dahil may mali sa pattern ng pag-text nito na para bang hindi ang kanyang asawa ang kanyang kausap. Tumawag siya sa ospital upang kumpirmahin ang text. Subalit napag-alaman niya na 2 araw na palang hindi ito pumapasok. Kaya naman tumawag na siya sa pulis at inireport na nawawala ang kanyang mister. Kasabay ng tawag na ito ng misis ni Dr. Lu ay nakatanggap din ng tawag ang mga pulis tungkol sa natagpuang pinagpira-pirasong laman sa tubo ng lababo sa isang apartment building. Dahil napag-alaman ng mga pulis na si Feng ang umuupa doon kung saan nagmula ang pagbabara, ay agad nila itong pinuntahan sa Yulin Hospital at doon ay inaresto nila ito. Inamin naman ni Feng ang ginawang kasalanan at sinabing ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili kaya niya nagawang patayin ito. Subalit ayon sa mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, walang naganap na panlalaban dahil kusa nitong pinapasok ang biktima at pati na ang pagsama nito sa hotel ng kusang loob ay naungkat din ng mga investigador. Dahil sa bigat ng kaso ni Feng ay pinatawan siya ng pinakamabigat na parusang kamatayan. Umapila ang depensa sa mataas na hukuman subalit mas lalo lamang napagtibay ang desisyon ng mababang hukuman nang matagpuan nila ang promissory note ni Feng sa opisina ng doktor na nagsasaad na malaki ang pagkakautang ni Feng sa biktima, isang mabigat na motibo upang iligpit ang doktor. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama na ang anak na mabait, masipag at matipid ay makagagawa ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap dahil sa pagkalulong nito sa sugal. Habang gumagasto siya ng daang-daang libo sa sugal, ay naghihirap naman ang kanyang pamilya. Kung sana'y itinulong na lamang niya iyon sa kanyang pamilya, ay iba sana ang naging buhay ni Feng na sa ngayon ay naghihimas ng rehas at naghihintay kung kailan ipapataw ang kanyang parusa. Laganap na ang online games na naghihikayat ng pagsusugal.
Maging sa Pilipinas ay isa na rin itong problema ng ating gobyerno. Hindi kasi maganda ang naidudulot nito sa atin at kung malululong sa ganitong bisyo ay hindi talaga malayong mabaon tayo sa utang at ang malala ay matulad tayo kay Feng. Kaya bago ka mag-download ng ganyang app, pag-isipan mo muna itong maigi. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.